Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Colonel Julius Sanuevo, the Provincial Director of Police Provincial Office. Nandito po si Police Lieutenant Colonel Ray Villanueva, ang Acting Chief of Police of Legazpi City Police Station. Si Pems Pana, ang ating po Chief Investigation natin. Nandito po tayo para i-present po natin o ipakita natin ang accomplishment ng Legazpi City Police Station pagdating sa mga wanted person. So, mga na-arrest po natin itong mga ito, matatagal na nagtago, na binigyan natin ng panahon para hulihin at i-serve yung warrant para sa kanila. Yung apat dito ay may kasong murder. Magkakamag-anak sila. 2012 nangyari na lumabas yung warrant nila ng 2013. Today is 2024. So, dekada sila nagtago. Yung isa rito, sexual abuse, wanted din siya, nangyari yung incident 2023. Sa Manila siya nakuha, nagtrabaho din siya sa Manila. So, ayan po ang resulta ng intensify ang masugid na pagtatrabaho ng Legazpi City Police Station sa pangunguna ng ating Chief of Police. Kung may katanungan po kayo, ma'am, sirs? Anong kaso yun? History ng murder? So, ang history po nung apat, nung mag-aama, medyo nag-away sila, nagkaroon siguro ng altercation. So, itong anak, nasaksak niya yung biktima. So, based on our report, kasi 2013 pa, binabakta pa namin yung papel. So, nawa namin na parang nagkabastusan, magkakapatid. So, nagkaroon sila ng altercation, nagkasagutan siguro. Sinaksak yung mas nakakatandang anak. So, magkakasama sila, sumugo dun sa pinangyarihan ng krimen. Kaya apat sila na nilabasan ng parang. Apat sila na nakasulat. What did it happen, sir? Saan nangyari? Barangay Datap, Legazpi. Yung response ay yung victim, sir. Kala po nila. Ay, ano ko siguro sa Chief of Police ang Legazpi para sa po. Na-file natin yung kaso 2013 dito sa Legazpi City. So, itong mga magkakapatid ay taga Tapdap, yung biktima po ay taga Victory. So, it is a stabbing incident. So, nagresulta po ang pagkamatay ng suspect natin. And itong yung apat dito sa likod namin, apat dyan, ay yun nga, pagkatapos nung pangyayari, nagtago ng 11 years. So, dahil sa sipag ng Police Legazpi at saka ng Albay PPO at saka ng buong Police Regional Office 5 na hulihin hanggat maaari maubos yung may mga wanted dito sa Bicol, ginawa po natin sa abot natin mga kaya. So yun nga, nahuli natin itong lima na to doon sa magkakaroon na lugar sa Region 4A at saka sa NCR. Sir, sa tagal na po na ng mga nagtatago na yan na may mga kaso, may mga reward po ba na nakukuha ang ating kapulisan? Itong mga wanted natin, may isa dyan na provincial most wanted, wala po silang reward. Wala pong patong ng ulo nila. So, bagamat walang reward, yung pulis natin, patuloy po na natutong hanapin. Ang term ko dyan, hindi pagtukis eh. Actually, yung paghuli namin sa mga wanted persons na yan, ay isang tulong na rin doon sa mga suspect natin para magbagong buhay. At in-ensure namin, so una-una, mananawagan pala ako doon sa mga may warrant of arrest o nagtatago sa batas na kung maaari, sumuko kayo. At nandito naman ang Police Legazpi, Albay Provincial Office, at saka Police Regional Office 5 ay tutulong sa inyo bawat takbang upang may tama yung pagkakamali ninyo at
tutulungan namin kayo na dalhin sa bagong buhay. Or kung meron man kayong kalitan o hindi naman ganun kalala, tutulungan namin kayo magkapatid na yung kaalitan kaya nagkaresulta ng yun nga, nagkaroon kayo ng kaso. So tutulungan namin kayo baka sakali na magkapatid at matapos na yung problema ninyo. Sir, saan parte ay paano nyo na laman na itong mga na ito, apat na ito ay nandoon na sa NCI, whatever. Sino po ba ang nakapag-info sa PNP Legazpi? Ayun po, marami tayong nagpapasalamat din pala ako sa mga karamihan. Yun nga, masaya ako kasi nga marami ang nagtitiwala sa ating kapulisan ngayon. Marami pong nagbigay ng impormasyon doon sa locations ng mga itong mga tao na to na nagtatago. And nagpapasalamat din ako sa lahat ng stakeholders na tumutulong para makuha natin yung mga wanted persons. Sir, masasabi ka natin ito na case close na itong apat na considered pag nahuli kasi natin yung may kaso, considered solved pagka nahuli natin. Sir, aside sa murder, may mga ibang kaso po ba pinanahabang ng kaso? Yung apat na to, murder, yung isa na provincial news wanted, 962. Wala naman silang ibang kaso maliban sa kaso na pinakaharap nila. Yung napakot po nila, sir, kaano-ano po nila? Kaibigan po ba or kapamilya nila, sir? Hindi ako, katabi ko barangay, makakilala natin. Hindi namin napunta actually kung ano yung lalim, kung gaano kalalim yung bilang barangay sila. Ano po ang reason ng ng pagkatalo kaya nila? Ayon sa kanila, doon sa kwento nila, na yun nga, nabastos, sapak daw yung kapatid nila, tapos rumespak sila. Heated arguments. Okay, sir. Sa provincial, sir, nabanggit nyo rin kanina po na meron po kayo isang nahuli. Although kinuha na po ng Bacoor PNP. Pakwento rin po yung isa pang nahuli. Actually, dagdagan ko lang yung sinabi ni Hepe. Yung kasi itong mga tinanong kanina kung may iba pa silang kaso. Dito sa Albay, meron kami introduce na yung tinatawag na automatic verification system, investigation system, yung tinatawag na TVs. Tinitingnan namin, halimbawa nahuli yung isang tao, i-check natin sa mga investigative solution na ginagamit ngayon ng PNP, which is yung police clearance. Di ba? Police clearance, yung e-warrant, yung SIRAS, yan yung mga system na ginagamit ng PNP na lahat ng record ng tao, ng naging suspect, na ilalagay nila. So basically, itong apat na i-check namin, yun ngayon ang ginagawa namin investigative ng Albay Police. Coming from SPD kasi from the Southern Police District na pinanggalingan ko dati, na dinala ko ito. So ino-introduce ko naman yung system na yan. Na pag may nahuli kaming tao, i-check namin doon sa investigative solution na yun. Kumbaga, kung may kaso siya, minsan, hindi na may kaso siya, hindi na wala dito sa ganito. Meron yung pumapasok na Kaya mag-hit ka talaga. So, pag naka-apat na hit ka, ibig sabihin doon, sa apat na system na yun, may apat na tama ka. May iba-ibang kaso. Kaya hindi ka makakalusot. Yun ang niyan, hindi ka makakalusot. And then, madadagdagan pa yung kaso po pwede. Pero basically ito, initially, itong apat, wala naman siya. So yung kaninang tinanong ni Sir na another case ng, ito kasi yung LOI Manang Charlie ng PNP. So meron din kami isang kaso na nahuli sa Ligaw City Police Station naman. Ito naman nakakumit sa Bacoor City Police Station ng krimen. Dito siya pumunta. So 2 days prior ng insidente na naganap yung krimen, tumakbo siya ng Bicol. Pero taga Bicol po yung suspect. Nahuli siya ng Ligaw City Police Station. So, in coordination with the Bacoor Cavite Police Station, nahuli po itong taong to at nadala na ngayon ng Bacoor City. Nasolve na ngayon yung kaso pagpatay doon sa Bacoor City Police Station. As a whole, sir, sa Albay, kumusta ang mga huli natin? Pagdating naman sa arrest of wanted person, mataas ang natin. Mataas ang accomplishment natin sa paghuli dito sa mga wanted person. Tulad ng sinasabi ni Chief of Police,
maganda yung inisyatibo niya yun na binibigyan niya ng pagkakataon yung mga tao na nakagawa ng paglabag sa batas at kasalanan. Well, in response naman doon, with regards naman doon sa mga biktima, nabibigyan din natin ng hustisya ang pagkakahuli natin. So both ends, both the victim and the suspect, nakikinabang sila kapag nahuli ito. Although hindi naman sana huwag natin sabihin nakikinabang kasi may mga biktima rito, mahirap yung namamatayan, mahirap yung nagiging biktima. So, nabibigyan natin ng hustisya yan. On the part of the suspect naman po, is mabibigyan din natin sila ng pagkakataon ng mga pagbagong buhay at pagsisiyan kung ano man yung mga nagawa nilang paglabag sa batas o pagkakamali. Sir, yung suspect ba natin, yung identity nila hindi pwedeng i-reveal sa publiko? Pwede naman po kasi may warrant naman po yan. But isa sa mga significant po rito, alam natin talagang may pagkakasa. Alam nila because binabago nila yung pangalan nila. Iba yung mga pangalan na binigay nila, iba yung this is an intel-driven operation po kasi ito. So nag-research din kami through the social media. Kung gumamit man sila ng halimbawa, Facebook o ano, iba mga pangalan nila. So it means, iba ka ng pangalan, may tinatago ka na. Parang gano'n ang ano nyo. So, yun po. Sir, gusto ko lang sa malaman, papaano, yung sa Bacoor, papaano nalaman na siya yung suspect? CCTV camera ba yung nakatulong sa kanya? And inamin ba ng suspect na siya yung gumawa? Anyway, ano po yung case ng Cavite po na kasi may hawak na kaya hindi ko masagot siya rin ano. But, I think nung nalaman siguro ng Cavite na taga dito yung suspect, nakipag-coordinate kay Chief of Police ng Ligao, ni-research ni Ligao through intelligence at then tatumok nila yung tao, yung suspect po sa Cavite. So kaya naging joint operation ng Cavite and Ligao City. Pero wala pa ba sir pag-aamin yung suspect na siya yung gumawa? Na hindi ko masyadong pero definitely hindi na rin ng Cavite yun. Yun na yun. Yun na yun yung suspect na yun. Kasi yung sinasabi ng Ligao City Police Station, accordingly, sinasabi ni Chief of Police doon na yung ginamit na murder weapon is coming from here. So dala-dala ng kasi prior mangyari yung insidente, prior mangyari is umuwi sila rito kasi taga dito yung suspect. Taga dito yung suspect. Before mangyari yung insidente, pumunta sila rito, bumalik. Kaya nangyari siguro nag-check-in sila ron sa Cavite, sa Bacoor. Then doon nangyari yung krimen. So nalaman ng mga trabahador sa hotel na may nangyari na i-report sa Bacoor. Siguro nung sabi sa information gathering ng Cavite ng Bacoor City Police Station, nalaman na taga dito yung love triangle ba, sir? Love triangle or ano? Hindi yung natin masabi yung love triangle siguro selos. Hindi pa natin yung detalye, pero initially yun po ang pinagsimulan ng may siguro doon sa sinasabi ng suspect. Sir, ilan pa ang pinaganap natin at bakit gano'n na lang tayo ka-eager gawin itong mga manhunt operations natin? Anyway, Legazpi City, ilan pa ba ang natitira niyo pang Basically, generally sa probinsya, on the 3 cities, which is Ligao, Legazpi, and Tabaco, and 15 municipalities, hindi naman siya ganun For example, ang Legazpi, ilan yung halimbawa, ngayon ang ngayon per week, per day, depende kasi yan sa iwaran na makukuha namin. So system lahat po to. Lahat ng ilalabas ng iwaran. Ang iwaran kasi ang yung DOJ. So yung justice natin ang maglalabas. Sa mga korte, i-upload nila yan sa system, then makukuha ngayon ng PNP yan. Kasi nga may iwaran system tayo. Depende uso sa ilalabas ng system ng iwaran. So sabihin natin ang Legazpi, may nakuha sila ngayong araw na ito ng 5 na wanted person. Ikwentahin mo kung gano'n din ang mangyayari sa ibang so yung 5 na makukuha nila, i-compute mo sa times 18.
So yun ang wanted person ngayon na i-implement namin ng warrant. But sabi ko nga, yung pakikipagtulungan ng community, ng mga tao na alam nila wanted, sasabihin sa amin, madali natin isi-serve kagad yung warrant. Kasi hindi basta-basta. May mga warrant na matagal nang in-issue, hindi na isi-serve. But kailangan natin ibalik sa Court of Origin kung sino na kung hindi ba na-serve o hindi kung hindi na-serve, hindi na huling tao, ibabalik pa rin yun kasi meron yan, 10 days kailangan ibalik. So, pero standing warrant yun. Kumbaga, hawak na namin nun, itatrabahuhin ngayon ng pulis yan, ng kapulisan yun. Yes, mga papa. PD, kay COP po. Papa. Kasi 11 years bago po sila nahuli. So meaning to say, yung period of time masyadong mahaba. So, based from the data dito po sa Legazpi CPS, ilang percentage pa po yung mga unsolved cases? Dito. Dumating ako dito September 2023. So pagdating ko dito, meron kaming 800 plus na wanted persons. Kasama na yung most wanted doon. Dito na yung sa Legazpi alone. Halo-halo, iba't ibang klaseng kaso na yun. So sa ngayon po, maliban doon sa dagdag, di ba, nag-average tayo dito ng 40 na warrant of arrest na dumadagdag dito sa Legazpi City kasi meron din tayo nahuli, meron din tayo na-file ng kaso. Meron lang ba tayong natira na 400 plus out of 800 noong September. So, sa utos nga ng ating Chief PNP, na sabi niya, sikapin ninyo na 100% yung natitira dyan, maubos ninyo sa lalong madaling panahon. So yun po ang ginagawa natin, alisunod nga sa utos ng Chief PNP, ganoon din sa guidance ng ating Regional Director at saka din sa supervision ng ating Provincial Director, yun po ang sinisikap natin, na ma-achieve natin, na maubos natin, yung natitira natin na mga aresto. Opo, 100% po yung directives ng Chief PNP. Opo, sisikapin na. Opo. So, sa tingin niyo po, COP, mga ilang percent po doon ang kaya niyo po on your ano? Sa ngayon, sa assessment namin, base dito sa, kasi siyempre hindi naman tayo equipped dun sa, yun nga, malalayo yung mga natin, may mga aresto natin, malalayo, iba't ibang lugar, katulad nito sa NCR, you know. So, kung kukuha tayo ng isa or dalawa sa isang araw, 60 lang yun, di ba? Ilang porsyento lang yun. Pero isipin natin, yung gastos papunta sa kung saan lugar, yung Bilao, sa Visayas, di ba? Based naman sa resources ng ating PNP, doon lang po, hanggang doon lang muna yung ibigay na, yung kaya namin, i-utilize namin yung budget mismo ng PNP para mapuntahan o mahuli yung mga may aresto doon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, ibig sabihin po dito COP, isa po yung mga resources or yung budget kung bakit po less po yung mga accomplishment ng Legazpi PNP. Hindi naman kung iisipin natin, sinisikat natin, di ba? Pero kung halimbawa sa isang buwan na 100%, pinipilit namin, pinagkakasya yung resources natin, kasi kung halimbawa itong mga ito, isipin natin, pupunta doon, kailangan ng sasakyan, kailangan natin ng tao kasi 5 ito, hindi lang pwede na 5 lang din ng tao pupunta doon, diba? Gasolina. So, despite na ganun po yung resources natin, i-compute na lang po from September to July, nakabawas po tayo ng 400 na sa mga warrant of arrest. So hindi lang po yung na-aresto natin, pati yung pag-coordinate din, yung na-aresto po nung ibang stasyon, kasi hindi naman po lahat ng may warrant of arrest natin, Legazpi PNP lang po ang nakakahuli. Nahuhuli din po ng ibang stations. So kasama po doon sa coordinations natin na pag nahuli na nila, kino-coordinate natin dito at din po nakabawas tayo ng higit lahat. Sir, Sir, dagdagan ko yung EMA. Opo.
Actually, ma'am, yung kung pag-uusapan po natin sa pag-aresto sa warrant at natanong niyo po yung resources, hindi naman nagkukulang ang resources, ang suporta ng national headquarters natin. Merong mga paraan para ibahin mo o i-ano mo kung paano huli ng tao. Merong, pag nalaman namin na nandito sa ganitong probinsya, i-coordinate lang namin sa ano yan. Di ba, kung Zamboanga o Mindanao, malayo. Kung para lang makaano kami sa resources, na sinasabi nga, na tinatanong niyo po, ma'am, i-coordinate namin na kayo na humuli dyan. Ganun po, coordination. Humuli niyo yan na ganitong taon to wanted. Accordingly, dyan nakatira, sila na ang magtatrabaho doon. So, dito naman kasi i-return nyo kung sino yung nag-issue na ano, padadala dito or sometimes pupunin namin. But usually dyan, nag-meet sa gitna. So, it's either nakita kami sa gitna, halfway, or ipadala na lang nila dito, escort nila, kukunin namin. Ganun po. Doon napapasok yung full coordination. Yun po nga po. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, Opo, sir. idagdagan ko lang po, sir, ako alam ko na nandyan yung mga hardworking talaga ng mga PNP and trabaho ko ng PNP, lalo-lalo sa Legazpi. Sa side po ni SCOP, nakikita ko naman yung magandang leadership niya, and at the same time, kahit pabago-bago na COP, medyo may kakulangan din talaga, Ma'am Rem, sa budget siguro. Baka Ma'am Rem, madagdagan mo na. Request lamang, Budget. Pro ako Bicol Party List. Pro Sandy. Sir, may puntos ba or kabawasan just in case na hindi rin yung mga pinadala ng mga iwanan? Wala naman po. Pero kasi ang halimbawa, yun nga yung sinasabi ko kanina, once na issue warrant within 10 days, working days, kailangan i-implement at i-return sa court of origin kung sino nag-issue. However, kung hindi mo na-issue, i-return mo pa rin na hindi na. Although, i-report mo ang tinrabaho ng police, but hindi na huli yung tao. Inform ang court na may gano'n. Pero hindi ka bawasan yun kasi hawak pa rin namin yun. So that is a standing warrant yun. So warrant pa rin yun na in case na may information against suspect, yung subject ng warrant, i-implement namin yun. Okay, last So, na lang yan. For the record, sir, for the first semester ng taon na ito, ilan yung mga nahuli natin dito sa kanila? First semester. First So, semester. January, February, March. 80% siguro kami ang nahuli natin based on ano. That is January, February. I mean semester until June. Siguro masasabi ko 80% because I assume February. I assume office February as provincial director. So covered ko yung ano na yun, yung first semester na yun. So I may say na 80% na i-implement namin yun. Yung warrant na sa amin sa Albay Provincial Police. Sir, ano po ang parang hindrance minsan or challenge po sa part ng PNP? Bakit minsan inaabot po ng ilang mga taon bago nahuhuli? Ito po example, 11 years. Well, one of the factors dyan, yung siyempre may mga aalis dito sa lugar natin, hindi na natin mamomonitor yan once na umalis. So, it takes time. Kaya nga sinasabi ko kanina, it is an intelligence-driven operation. You will utilize information, bibili ka ng information dyan. Maghahanap ka, mag-innovate ka ng sistema o concept, paano mo siya maabot? So, isa dito yung sa social media. Magtatanong ka sa mga kamag-anak. Kung ang kamag-anak ba is cooperative, pasukuin na lang po. Sabihin na lang na hinahanap siya, may warrant pa rin siya. Pero pag hindi, talagang tulad nung ginawa nila, is nagtago sila. Tignan nyo, 10 years, almost 11 years, dekada, bago sila nahuli. So alam nila may kasalanan sila. So nagtago talaga sila. Then, yun nga, yung mga hindrance dyan, yun, isa yun. Nagtago siya. So, yung sistema kung paano hahanapin, paano ka magsisimula, is mahabang proseso po kasi yan. Hindi basta-basta. Hindi mo alam kung saan nagtago yan. Hindi mo alam kung saan pumunta yan. So, ipapapraise mo ngayon yung family niya, taga-saan ba to? Taga-saan ba siya? Sa na-roots niya, sinong mga kamag-anak niya sa Manila, from Luzon, Visayas, Mindanao, sinong mga kamag-anak? Isa sa mga factors siya, kaya natatagalan. Hindi basta-basta yan.
yan ba, may ano pa yan, pag mga high profile, i-check mo sa immigration kung lumabas ba ng bansa yung ano na yan, yung tao yan. And ang pinakamahirap dyan yung nagpapalit ng identity. So, imagine nakapagtrabaho sila. Diba? Nakapagtrabaho sila. Nag-change name sila siguro. One of the problems siguro dyan, hindi natin sabihin problema, one of the issue is that yung mga employer hindi hinahanapan ng police clearance. And besides, kung ako ikaw, nag-apply sa'yo yan, hindi mo kilala yan, hahanapan ng police clearance, makakapag-produce ang police clearance yan in a different name. Siguro, ganon. May mga sistemang ganon. So, isa sa mga dahilan kung bakit nagtatagal ng pag-aray. So, nagpalit ng pangalan, nag-change ng identity. But, kung totoong pangalan ng ginamit nila at kumuha sila ng police clearance, kumuha sila ng NBI clearance, hagip yan. Kasi once na nilabasan ng warrant yan, once na nagkakaso yan, copy furnish ang NBI, National Bureau of Investigation, Philippine National Police. Sir, napabanggit na din po yan. Pwede po may panawagan din po kayo sa mga employer regarding that matter, regarding that requirements. Siguro, opo, nananawagan kami sa mga employer, yung kung nahanap kayo ng mga tao, pinaka-the best po is hanapan nyo ng police clearance. This is a basic na dapat gawin ng isang kumpanya o isang naghahanap ng, for example, yung kasama sa bahay. So, hanapan nyo ng police clearance. And try to make na magkaroon kayo ng background check doon sa tao. Pag nakakuha siya ng police clearance, i-validate nyo. Hindi ba peke yung police clearance niya? Hindi ba yung kung saan lang ginawa? So, try to check. Yung background nyo po yung ano. O kaya, nirepair ng kaibigan nyo, tanong po kayo sa mga ganun po sana. Salamat po mga kasama. Sir, makakatulong ba sir yung halimbawa mayroon tayong reward doon sa mga suspect na yan? Kasi tulad ng 400 na sinasabi ni sir, kaya lang problema natin sabi kulang sa logistic. So, kung sakasakali yung 400 na natitira pa yan, makakatulong ba yung magkaroon tayo ng reward doon sa para mahanap yung mga suspect? Actually, isa sa mga initiative po ng Philippine National Police yung reward system. So malaking tulong po yan, tama po kayo siya, malaking tulong po yan. And even sa mga public crimes, minsan sometimes yung mga local chief executive, di ba, nagbibigay sila ng mga reward. Kung halimbawa nakagawa ng heinous crime sa kaya nila, malaki pong tulong mo. So, syempre, kung ikaw ang nakita mo katabi mo, tabi mo yung suspect, di syempre, ikaw ang ano nun, ikaw magtutulong, ikaw ang nakakakulang ng crime nila. Malaking tulong po yun, sir. Yung reward system po. Ginagawa naman po natin sa PNP yung Sir, last question. Sir, ako importante lang to. Sige. Ano sir, mayroon kasi lumapit sa akin sir na may kaso ng pagpatay. Kaso wala na rito. Naglabas ng warrant of arrest yung korte, kaso wala na rito. Nalaman nila nasa Cavite na nagtatago. So ano po ang dapat gawin ng family para mahuli po yun? Hindi po nangyari krimen. Opo. Ibigay niyo po sa amin, yan po yung sinasabi ni Hepe, yung tulong nyo, yung informasyon na ibibigay nyo, kahit napakaliit pa niyan, community, kasama kayo sa community, kasama kayo sa mga stakeholders kayo, ang media, lalo media, partner agencies namin kayo, partner agencies po namin kayo. Lahat po ng information na makukuha nyo, pagdating po sa peace and order, sabihin nyo sa amin at kami po ang bahala maganda. Maganda po yun, ma'am. Para magkaroon naman nasa Cavite po yung tao. Informahan nyo kami, sana ganun din naman po yung sinasabi namin pag meron kami samahan kanayan. Opo. Yung coordination ng mamamayan, ng community sa kapulisan is napaka-importante po. Kaya nga po meron kaming inisyatibo na ginawa rito sa lahat ng station, police station dito sa Albay, na meron yung ugnayan ng mamamayan at pulisya. So, pinapaliwanag naman namin po doon kung ano yung importansya ng barangay pagdating po sa pagsugpo sa krimen at pagpapanatili ng katahimikan dito sa Albay po. Apo, PD, meron po kaming program para sa kanya. Notice na ikaw maging. PD, meron po kaming program which is Ako Bicol Tabang Organismo ni Congressman Saldi po. Ako na. Apo. PD, marami po kaming mga CS, which is the case study na lumalapit po sa amin dahil meron po silang mga pending cases yung mga kapamilya.
So, maaari po ba kami maka-coordinate po sa inyo easy access para po mas mapadali din po yung tulong na ibinibigay namin sa kanila? Medyo malawak po yung tanong. Anong klaseng pending Hindi, cases ganito po kasi mostly po kang mga police station, especially yung mga COP, yung mga PIO nila, mahirap po silang matawagan. So, through you po, pwede po kami parang may marching order din po kayo na sa kanila na pwede namin silang matawagan. Okay, ito si Panya dahil madali po ito. Actually, marami na po kami naidulog po sa kanya. Ayan, Sir Panya. Nagdulog po sa kanya ng mga cases and nagpapa-interview po siya. How about the other stations po? Anyway po ma'am, maraming salamat po ma'am. Pero yan po ang isa sa direktiba ng ating regional director, ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, na lumapit tayo sa tao. Sabihin niyo po sa akin kung sino po yung PIO na yan. Especially PIO, kaya may tinatawag po tayo sa istasyon na Quality Service Lane. Whether kung sino man yan, ang direktiba ng ating regional director is istimahin yung mabuti yan. Ipakita nyo na sila, lalapit sa pulis, na kahit sino pa sila, katayuan nila sa buhay, na i-entertain yung igagalang, addressing sir, addressing ma'am. Direktiba po ng regional director natin yan. So maraming salamat po sa ganung at titignan ko po yan sinasabi mo na yan na sabihin natin na minsan na hindi nyo nakukontak. Pero ako po, direkta. Ayan, thank you so much, Pili. Ang PIO ko po, yung kanina si Charm. Apo. Kasi baga PDW as media, partner niyo po kami. Again, delivering information. So, same din yung mga program namin, public service program. So, yun din po yung gusto namin, makatulong po sa PNP. Thank you, ma'am. Actually, ma'am, nagpapasalamat kami sa inyo. Ang media, tama po kayo. Talagang partner po namin kayo. Malaki po ang tulong na iaambag sa komunidad dito sa particularly in Albay. Kasi po yung mali na sasabi nyo, kami naman po, pag mali, hindi namin pagkasama namin, kabaro namin nagkamali, hindi namin po kinakampihan yan. So nagpapasalamat po kami sa mga ganyang issue. Yung may mga sumbong mo, karamihan may mga sumbong, ipaabot nyo lang sa akin. Nakakarating naman po sa amin yan, yung mga sumbong. Kaso lang, paminsan-minsan kasi ma'am, may mga sumbong na hindi totoo. So kaya lagi ang sinasagot namin dyan is titignan mo namin. Pero kapag alam naman namin po na totoo ang sumbong, ina-actionan namin yan at binibigay namin ang tamang kaparasuhan yan kung kasama namin o ibang tao, a-actionan po natin yan. Thank you so much, Pili. Maraming salamat po ma'am. Okay na po, sir. Right.